Sa loob ng New Bilibid Prison, magkakasama ang mga taong mabibigat ang kasalanan at mga naligaw ng landas. Dito, ang pangingikil ay pang-araw-araw at ang krimen ay malayang nangyayari, maging sa harap ng mga gwardya. Ngunit, kulang ang bilang ng mga gwardya at marami sa kanila ay natatakot din. Alam nilang anumang oras, maaari rin silang maging biktima ng karahasan. Sa mundong ito, ang batas at disiplina ay halos hindi umiiral. Ang nangingibabaw na damdamin ay takot. At sa gitna ng kaguluhan, ang mahihina ay patuloy na inaabuso at tahimik lang dahil sa banta ng paghihiganti. Ang kwentong ito ay hango sa isang kaso ng krimen na naganap sa Bilibid at ang sangkot ay isa sa pinakanaging matunog na pangalan. Ang presong ito ay walang iba kundi si Primitibo Ala alias Ebok. Saan nga ba nagmula ang okso na alamat? Samut saring kwento ang detalye di sapat. Subukan mong pakinggan, papawisan ng balat. Sa kanta na binuo may Ebok Alang pamagat. Leyte ang kinagisnan o sa bayan ng Barugo. Simple lamang ang buhay, di mahilig sa atraso, ngunit siya... Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga impormasyong mula sa Korte Suprema na makikita sa internet at available sa publiko. Ito ay naglalaman ng sensitibong paksang na kinalaman sa krimen na hindi angkop sa mga bata o kabataang may edad 18 pababa at walang layo na mag-promote ng karahasan sa madla. Viewers' discretion is advised. Si Gabriel Buklatin, isa sa mga pinuno ng OXO, ay pinatay ng ilang kasapi ng sige-sige sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa, Rizal noong March 24, 1954 bandang alas 4:15 ng hapon. Nang mapag-alaman ni na Primitibo Ala at Nicolas Mojica ang pagkamatay ng kanilang mayor na si Buklatin alias Abing, agad silang nagpasya na gumanti. Pinagplanuhan nilang patayin si Ruperto Artos na sinasabing kasapi ng sige-sige. Kinagabihan, bandang alas 6 ng gabi, habang si Artos ay nakatayo sa loob ng selda, Building 1 ng Dormitorio 3C, kung saan naroroon din sina Ala at Mojica, sinaksak siya ng paulit-ulit ni Mojica gamit ang isang patulis na sandata. Hindi rin nagpahuli si Ala at sinaksak din niya si Artos gamit ang isang improvised weapon na parang ice pick. Si Artos ay nagkaroon ng 32 na sugat at namatay noong gabi ring iyon. Pagkatapos ng pananaksak, kusang sumuko sina Mojica at Ala kay Jose Magcalas, isang prison guard. Bago sila ilabas ng selda, inutusan sila ni Magcalas na itapon sa bintana ang mga ginamit na armas na isang ice pick at isang patulis at patag na instrumento. Paglabas nila ng selda, may dugo pa sa kanilang mga damit at kamay. Nang sabihin ni Mojica na nais niyang sumuko, hawak pa niya ang ginamit niyang sandata. Pareho nilang inamin na sila ang sumaksak at pumatay kay Artos. Isinulat ang kanilang pagtatapat ni Benito Jeronimo, ang officer in charge ng mga bantay, at ito ay pinagtibay sa harap ng Assistant Director of Prisons. Sa sinumpaang salaysay ni Mojica, nang si Artos ay nakatayo sa loob ng cell 1 ng Dormitorio 3C, agad niya itong sinaksak sa may baywang. Sinundan siya ni Primitibo Ala na gumamit ng isang improvised weapon made out of steel drum. Sinabi niyang 4 na beses niyang sinaksak si Artos na tinamaan sa sikmura at sa magkabilang tagiliran. Dagdag pa niya, wala raw silang anumang alitan o hindi pagkakaunawaan ni Artos. Ginawa lamang nila ito para paghigantihan ang pagkamatay ni Mayor Abing, na tinutukoy niyang bilang si Gabriel Buklatin. Inamin ni Mojica na siya ay kasapi ng OXO at ipinakita ang kanyang tattoo na may numerong 11 na sumisimbolo ng kanyang pagiging miyembro. Aniya, sumali siya sa naturang gang noong 1957. Idinagdag din niyang wala siyang nais pang baguhin o dagdagan sa kanyang pahayag at kusa niyang nilagdaan ang naturang salaysay.
Sa panahon ng paglilitis, itinanggi ni Mojica ang pagkakasangkot sa krimen at iginiit na napilitan lamang siyang pirmahan ang kanyang extrajudicial na salaysay dahil binugbog umano siya ng mga lalaking nakasuot ng kaki na hindi niya kilala. Ipinahayag din niya na ang kanyang pagsuko ay pinilit lamang ng mga pinuno ng OXO na sina Fortunato Berrochao, Crescencio de la Cruz, Francisco Brillantes at Rodolfo Ibanez. Tinakot daw siya ng mga ito na papatayin kung tatanggihan niyang akuin ang pagpatay. Ipinaliwanag din niya na nagkaroon ng dugo ang kanyang mga kamay dahil pinahiran ito ng kanyang kapwa-akusado na si Primitibo Ala gamit ang dugo mula sa kamay ni Ala mismo. Sa muling pag-aaral ng mga tala ng kaso, nakita ng hukuman na sapat ang mga ebidensya na sumusuporta sa extrajudicial confession ni Mojica. Ang patalim na inilarawan niya sa kanyang salaysay ay siya rin patalim na nakita ng prison guard na si Jose Magcalas sa kanyang mga kamay habang nasa loob siya ng selda. At iyon din ang patalim na kanyang itinapon palabas ng bintana ng selda nang utusan siya ng gwardya. Sa kanyang salaysay, umamin siyang sinaksak niya ang biktima sa tagiliran at sa tiyan. Nang suriin ang bangkay ng biktima, napatunayan na may mga saksak ito sa parehong bahagi ng katawan. Bukod pa rito, ang bahagi ng salaysay ni Mojica tungkol sa ginampanan ng kanyang kasama na si Ala ay napatunayan din. Si Ala mismo ay umamin sa krimen sa harap ng mababang hukuman at napatunayang nagkasala. Dagdag pa, kinumpirma rin ito ng testimonya ng prison guard na si Magcalas. Tungkol naman sa kusang paggawa ng extrajudicial confession, malinaw na ito ay ginawa niya ng walang pamimilit. Inilagdaan at sinumpaan niya ang pahayag sa harap ng Acting Assistant Director of Prisons na isang opisyal kung saan maaari sana siyang magreklamo kung may nangyaring karahasan o pang-aabuso sa kanya. Ngunit wala siyang naibigay na malinaw na detalye tungkol sa mga taong di umano'y nanakit o pumilit sa kanya. Sinabi rin ni Mojica na sumuko lamang siya dahil tinakot siya ng mga pinuno ng OXO. Ngunit hindi ito kapanipaniwala para sa hukuman. Kung totoong ganoon, sana ay humingi siya ng tulong sa mga otoridad ng kulungan nang makalabas siya ng selda. Sana rin ay sinabi niya agad na pinipeke lamang ang kaso at humiling siyang ilayo siya sa kanyang mga kasamahan. Isa pa, ang paliwanag ni Mojica tungkol sa dugo sa kanyang mga kamay ay hindi tumugma sa sinabi ni Ala. Sabi ni Mojica, si Ala raw ang naglagay ng dugo sa kanyang kamay. Pero sabi naman ni Ala, si Fortunato Berrochao ang gumawa noon. At higit sa lahat, hindi man lang naipaliwanag kung bakit may dugo rin sa damit ni Mojica. Ang sinabi ni Primitibo Ala sa hukuman na sina Fortunato Berrochao, Jose Garcia, Rodolfo Ibanez at Francisco Brillantes daw ang pumatay ay hindi tugma sa una niyang pag-amin na siya ay nagkasala. Noong siya ay unang humarap sa mababang hukuman, malinaw niyang inamin ang krimen. At nang umakyat ang kaso sa korte, masusing pinag-aralan ito ng mga maestrado. Nakita nila na alam ni Ala ang kaso laban sa kanya. Alam niya ang ibig sabihin ng pag-amin niya at ang magiging kapalit nito. Kaya naman pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na siya ay may sala. Lumabas din na may sabwatan o grupo silang nagplano ng pagpatay. Sa mga salaysay ni Mojica at Ala at maging sa pag-amin ni Ala sa hukuman ay sinabi nilang nagkasundo sila na patayin si Artus bilang paghihiganti sa pinuno ng OXO na napatay. May sapat na ebidensya na plinano nila ng maayos ang krimen. Nagkaroon ng mahabang oras mula sa pagbuo ng balak hanggang sa pagsasakatuparan nito, kaya malinaw na may evident premeditation o planadong krimen. Mayroon ding treachery o tusong paraan ng pag-atake. 2 tao ang sabay na nanaksak at sa mga delikadong bahagi ng katawan ang mga sugat na tiyak na ikinamatay ng biktima. Dahil si Primitibo Ala na kasama ni Mojica sa kaso ay nahatulan ng kamatayan,
At dahil napatunayan na sila ay magkasabwat upang gawin ang krimen, at ginawa nila ito habang sila ay nagsisilbi pa ng sentensya sa kulungan, kaya itinuring ng hukuman na nararapat lang ang pinakamabigat na parusa, ang kamatayan. Pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol ng mababang hukuman at wala itong binago sa alinmang bahagi ng desisyon. Hinatulan si Primitivo Ala E. Duran at Nicolas Mojica E. Gira ng parusang kamatayan. Inutusan din silang magbayad ng 6,000 pesos bilang kabayaran sa pamilya ng namatay na si Ruperto Artus at sagutin ang gastos sa kaso. Ang hatol na kamatayan kay Ala ay hindi na natuloy. Sa huli, nakalaya rin siya at nakauwi sa kanilang lugar sa Leyte. Pagbalik niya roon, pinili niyang magbagong buhay, lumayo sa gulo at talikuran ang nakaraan. Nagsimula siyang magtrabaho ng marangal at piniling kumita sa malinis na paraan upang muling maging bahagi ng isang mamamayang may payapang pamumuhay. Ang presong waray na nais nating makilala. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang mga video na ilalabas dito sa channel na ito. Tunog at konsepto.